Eunice, POV. Eunice, bakit ikaw nagbubuhat niyan? Sabi ko naman sa'yo na kapag kailangan mo ng tulong, ay tawagin mo si Harold para siyang magbuhat. Sabi sa akin ni Aling Betty. Okay lang po, kaya ko naman po. Sagot ko sa kanya. Anong kaya? Delikado para sa'yo na magbuhat, lalo na't buntis ka. Maselan pa naman ang pagbubuntis mo, kaya kailangan mong magdoble ingat. Naniya sa akin. Sorry po Aling Betty, nahihiya na po kasi ako sa inyo. Tuwing may kailangan ako'y palagi ko kayong naaabala. Nahihiyang sagot ko sa kanya. Huwag mong isipin yan, para na kitang anak. Sana nga ay bumalik ng anak ko. Doon siya nagtatrabaho sa Maynila pero hindi na siya nagpaparamdam sa amin. Namimiss ko ng anak ko, Eunice. Naiiyak na sabi niya sa akin. Babalik rin po siya, magtiwala lang po kayo. Siguro kung nandito ang asawa ko ay tutulungan niya kayo. Pulis kasi yun kaya lang. Malungkot na sabi ko kay Aling Betty. Huwag ka nang malungkot, sigurado ko na kapag gumaling na siya ay hahanapin ka niya. Pero bakit nga ba hindi ka bumalik sa Maynila? Hindi mo ba ipaglalaban ang karapatan mo? Biglang tanong niya sa akin. Natatakot na po akong bumalik kasi paano kung wala na po akong babalikan? Maayos naman po ako dito, kaya dito na lang po ako. Kami na anak ko. Teka lang po, nagiging madrama na po tayo. Pabirong sabi ko sa kanya. Ayoko na kasing umiyak. Sawang-sawa na ako. Dahil sa sobrang pangungulila ko, ay muntik pa akong makunan, kaya mas minabuti ko nang gawing busy ang sarili ko. Hindi na ako tumawag kay Ate Micaela dahil ayoko nang makibalita pa tungkol kay Eman. Umuwi ako noon sa Iloilo pero kaagad din akong lumipat dito sa Rojas City. Dahil akala ko nandito pang pinsan ni Mama. Pero wala na pala sila dito, naghanap na lang ako ng bahay na mauupahan. At ang pera na dala ko ay ginamit kong puhunan sa aking sari-sari store. Nag-apply ako sa munisipyo at natanggap ako pero noong nalaman kong buntis ako ay kaagad akong tumigil dahil na rin sa malayo't medyo matagal ang biyahe. Pasalamat naman ako dahil okay naman ang kita sa maliit kong sari-sari store. Si Aling Betty at ang anak niya na si Harold ang katuwang ko. Pero madalas ay si Aling Betty. Kapitbahay ko sila, talagang mabait sila sa akin. Minsan ay nahihiya na ako dahil pakaramdam ko ay pabigat ako sa kanila. Tuwing gabi ay naiiyak na lang ako bigla kapag naalala ko si Eman. Minsan naiisip ko, kamusta na kaya siya? Gumaling na kaya siya? Hinahanap rin kaya niya ako? Pero baka hindi rin dahil naisip mo na baka masaya na sila bilang isang pamilya. Maraming tanong ang tumatakbo sa isipan ko. Napabuntong hininga na lang ako. Minsan kasi ang boring kapag nasa loob lang ako ng tindahan. Kaya madalas sa labas ako tumatambay. Kapag ganitong takip silim na ay maraming bata ang naglalaro. Pero saglit lang rin naman tinatawag na sila ng mga magulang nila. Ang sarap minsan bumalik sa pagkabata. Yung masaya lang at walang problema sa buhay. Baby, kumapit ka lang kay Mama. Magiging masaya tayong dalawa. Pero kapag dumating ang panahon na gusto mong makita ang papa mo, ay hahayaan naman kita. Sa ngayon ay si Mama munang kasama mo. Kausap ko sa tiyan ko. Nakakapagtaka lang dahil 3 months ng tiyan ko pero hindi pa nagsisimulang paglilihi ko. Katunayan ay wala akong pili sa pagkain at magana pa ako. Kaya lumaki na talaga ako ngayon. Ate Eunice, pumasok ka na sa loob. Mahamog na po, sabi sa akin ni Harold. Opo, Manong, pabirong sagot ko sa kanya. 22 na siya at matangkad na lalaki. Masipag siya, talagang hindi niya pinapabayaan ang nanay niya. Nagtatrabaho na siya dahil tumigil na siya sa pag-aaral dahil na rin sa hirap ng buhay. Si ate talaga, masyado na ba ako matanda? Natatawan tanong niya sa akin. Kasi ikaw ang kuya ko. Kayo ni Aling Betty palagi niyo akong ginagawang baby. Sabi ko sa kanya. Pwede naman ate. Natatawang sabi niya sa akin. Si Lenny, ayaw mo maging baby? Pabirong tanong ko sa kanya. Ayoko, mas lalaki pa sa akin kumilos yun eh. Nananapak siya. Sagot niya sa akin ay kinatawa ko. Bagay nga kayo eh. Ako bibili ng lechon sa kasal niyo. Pabirong sabi ko sa kanya. Hindi mangyayari yan ate. Mas gusto ko pang maging matandang binata kapag siya lang naman ang magiging asawa ko. Aray! Ano bang ginagawa mo? Natawa ako dahil biglang dumating si Lenny at binatukan niya si Harold. Maganda si Lenny pero boyish ang galawan niya. Kaya natatakot din ang mga binatang manligaw sa kanya. Lalo naman ako, hindi kita type.
Ayaw ko sa mas maputi pa sa akin, lalo na may lahing vampira. Kung vampira ako, hindi kita kakagatin dahil baka mamatay ako kaagad. Alam nyo, the more you hate, the more you love, pabirong sabi ko sa kanila. Tss, di kami talo, hindi ko siya type ate. Naiinis na sabi ni Lenny habang masama ang tingin kay Harold. Kayo talaga, magbantay na muna kayo dito dahil magluluto ako ng hapunan. Alice, dito ka ba matutulog? Tanong ko sa kanya. Opo ate, wala pong pasok bukas kaya sasamahan po kita dito. Nakangiting sagot niya sa akin. Sige, maiwan ko na muna kayo ha. Pumasok ako sa loob ng bahay at dumiretso ako sa kusina. Panatag naman ako na silang nagbabantay sa tindahan dahil mabait silang dalawa. At malaki ang tiwala ko sa kanila. Masaya ako nagluluto ng hapunan namin. Masaya ako dahil may kasama ko sa hapagkainan. Kahit madalas ay pinipilit ko pa si Aling Betty na dito sa bahay kumain. Nang matapos na ako'y masaya naming pinagsaluhan ang isang masarap na hapunan, kinabukasan ay kailangan kong pumunta sa grocery para mamili ng mga paninda ko. Kasama ko si Harold dahil siyang magbubuhat. Habang busy ako sa pamimili ay may biglang bumangga sa akin. Sorry miss, Mrs. Chief, tawag sa akin ng katrabaho ni Eman at halatang nagulat siya na makita ako. Hi, tipid na bati ko sa kanya. Kamusta ka na? Nakangiting tanong niya sa akin. Sa totoo lang ay kinakabahan ako dahil baka sabihin niya kay Eman kung nasaan ako ngayon. Okay naman ako, anong ginagawa mo dito? Sagot ko sa kanya. Bakasyon ko, kasamang girlfriend ko, taga rito kasi siya, sagot niya sa akin. Enjoy ka sa bakasyon mo ha? O sige mauna na ako sa'yo, marami pa kasi akong ginagawa, sabi ko sa kanya. Sige Mrs. Chief, iniwan ko na siya at nagpatuloy lang ako sa ginagawa kong pamimili hanggang sa umuwi na kami ni Harold. Araw-araw ay nababalot ako ng pangamba na baka may biglang dumating. Lumipas pa ang 2 buwan at malaki na ang tiyan ko. Palagi ako naghahanap ng maasim na mga pagkain kaya inutusan ko si Harold na umakyat sa puno ng mangga. Okay na to, bumaba ka na dyan, sigaw ko sa kanya. Sigurado ka ate? Pasigaw na tanong niya sa akin. Oo naman, pasigaw na sagot ko sa kanya at bumaba na si Harold. Masaya ako dahil magiging craving satisfied na naman ako nito. Akmang babalik na ako sa bahay nang hindi ako inaasahang bisita. Anong ginagawa mo dito? Malamig na tanong ko sa kanya. Hindi ko inaasahan na mahanap niya ako. Hindi ito sumagot at nakatingin lang siya sa akin. Unang dumako ang mga mata ko sa mga binti niya. Sa loob ng 6 na buwan ay magaling na siya. Ibang-iba na rin ang itsura niya ngayon. Love, malumani na tawag niya sa akin. Nakatingin lang ako sa kanya. Bumalik ang lahat na nangyari sa aming dalawa. Nakatingin siya ngayon sa tiyan ko. Kaya pinigilan ko sarili ko. Ayaw kong umiyak sa harapan niya. Gusto kong ipakitang maayos ako at kaya kong mabuhay nang wala siya sa tabi ko. Umalis ka na. Mahinahong sabi ko sa kanya. No, hindi ako aalis nang hindi ka kasama. Sagot niya sa akin. Masaya na ako. Masaya na ako sa buhay ko. Bakit ka ba nandito? Para ano? Para guluhin ulit ang tahimik kong buhay? Nakita kong lungkot at sakit na dumaan sa mga mata niya pero mas nasaktan ako sa ginawa niya sa akin. Naglakad ako't nilagpasan ko siya. Mabilis akong pumasok sa loob ng bahay. Nila kong pintuan. Tinawagan ko si Harold para isarang tindahan sa labas. Sa likurang pinto siya dumaan. Siya bang asawa mo ate? Tanong ni Harold sa akin. Oo, umiiyak na sagot ko kay Harold. Huwag ka na umiyak ate. Pagpapatahan niya sa akin. Bakit pa siya nagpakita sa akin? Para saktan ulit ang damdamin ko. Para kunin sa akin ang anak ko. Okay na eh. Okay na ako para bumalik pa siya. Harold, natatakot ako. Paano kung kukunin niyang anak ko? Umiiyak na sabi ko. Siya lang ang makakasagot niyan ate. Ayaw mo ba siyang bigyan ng chance na magpaliwanag sa'yo? Sagot naman sa akin ni Harold. Sa ngayon hindi ko pa kaya. Kung nasa labas pa siya ipaalisin mo na siya. Hindi ganun kadali ang lahat. Hindi pwede na dahil nagpakita siya sa akin ay okay na kaming dalawa. Ayoko na maging padalos-dalos na naman at masaktan na naman sa huli. Sagot ko sa kanya. Sige ate, sasabihan ko siya. Kumalma ka lang at alam mo naman na bawal sa'yong ma-stress. Aniya sa akin. Salamat. Nakangiting sabi ko sa kanya. Lumabas na si Harold at ako naman ay pinapakalma ko sarili ko. May sa loob ko na gusto ko siyang yakapin. Masaya ako na nakakalakad na siya ulit. Pero mas matimbang ang kagustuhan ko na tiisin siya.
Hindi naman pwedeng ganun na lang kadali ang lahat na dahil pinuntahan niya ako'y okay na kami. Oo, mahal ko siya at hindi naman yun nawala. Hindi naman ako ganun kagalit sa asawa ko. Pero hindi rin naman ako easy to get. Kung gusto niya akong bumalik sa buhay niya ay paghirapan niya. Nang maging okay na ako'y pumasok na ako ulit sa tindahan ko. Masyado pang maaga para magsara kaya mas minabuti ko nang buksan na lang ito ulit. Nakaupo ako at nagkunwaring busy. Napatingin ako sa labas at nakita ko nakatayo siya sa ilalim ng isang puno. May mga lumapit sa kanyang mga bata at nakipagkwentuhan. Ate Eunice, pabili po ng 5 soft drinks, sabi sa akin ng isang bata. Sige, sandali lang ha, sabi ko sa kanya at minuksan kong mga bote. Pagkabigay ko'y kaagad na tumakbo ang bata papunta kay Eman. Binilhan pala niya ang mga bata. Mukha talagang magkasundo na sila kaagad. Pabalik-balik ang bata para bumili hanggang sa sumapit ng gabi ay hindi pa rin ito umaalis. Nag-alala naman ako pero pasalamat naman ako dahil umalis na siya. Hindi rin ako makatulog sa kakaisip sa kanya. Sa buong akala ko'y matatagalan pa bago siya makalakad ulit. Ang buong akala ko rin ay hindi na kami magkikita pang muli. Hindi ko na alam kung anong oras ako nakatulog. Pero tanghali na akong nagising. Bumangon na ako at nagtimpla ng gatas ko. Pagkatapos kong mag-almusal ay lumabas na ako para diligan ang mga halaman ko. Nagulat pa ako dahil nasa tapat ng bahay si Eman. Bagong gupit na siya at nakangiti siya sa akin. Hindi ko siya pinansin at patuloy lang ako sa ginagawa ko. Pumasok ako sa loob ng bahay dahil kulang ang tubig na dala ko. Akmang bubuhatin kong balde pero may biglang may kumuha nito. Dahil sa ayaw ko siyang kausap ay hinayaan ko siya. Pagkalapag niya sa balde sa labas ay bumalik ulit ito sa pwesto niya kanina. Nagmukha tuloy siyang guard. Eunice, kahapon ko pa napapansin ng lalaking yan. Kilala mo ba siya? Tanong sa akin ng isa sa mga kapitbahay ko. Hindi po. Nilakasan ko pang boses ko para marinig ako ni Eman. Tumingin ako sa kanya pero parang wala lang sa kanya. Akala ko pa naman asawa mo. Napakagwapong lalaki. Sabi pa nito sa akin. Hindi naman po. Mas gwapo pa si Harold kesa sa kanya. Ikaw talaga, mas gwapo yan. Pero gwapo rin naman si Harold. O sige, mauna na ako sa iyo ha. Paalam niya sa akin. Sige po, sagot ko naman at tinapos ko ng pagdidilig ko sa mga halaman. Pagkatapos ko'y pumasok na ako sa loob para magbantay sa tindahan. Habang abala ko sa paglilista ng mga kulang sa stocks ay nagulat ako dahil bigla kong naamoy ang pabango niya. Pabili po. Malumani na sabi niya kaya itong puso ko'y sobrang bilis na naman ang tibok. Nilingon ko siya tinihintay ko na sabihin niya ang bibilin niya. Isang kaha ng yosi, sabi niya kaya nagulat ako. At kailan pa siya natutong manigarilyo? Medyo nainis ako pero hindi ko pinahalata sa kanya. Ano sigarilyo? Tanong ko sa kanya. Nang sabihin niyang brand ay kinuha ko para ibigay sa kanya. Nabigla pa ako dahil alam kong sinadya niyang hawakan ang kamay ko kaya kagad ko itong binawi. Binigay niyang bayad at sinuklian ko siya. May lighter ka? Tanong niya sa akin kaya kinuha kong lighter at binigay sa kanya. Nakita ko na binuksan niya ang kaha. Akmang sisindihan na niya ito kaya pinagsabihan ko siya. Dalhin mo ng lighter at sa malayo ka magsindi. Buntis ako kung nakikita mo naman. Sabi ko sa kanya at pumasok na ako sa loob ng bahay. Sa sobrang inis ko kaya sinungitan ko siya. Kailan pa kaya siya naninigarilyo? Wala ba siyang trabaho para dito siya tumambay? Bahala nga siya. Ano naman ang pakialam ko? Masunog sanang baga niya. Buwisit. Naiinis ako dahil hindi ko alam pero apektado ako. Nagluto na lang ako ng tanghalian. Habang nagluluto ako ay may kumatok sa tindahan. Kaya iniwan ko saglit ang ginagawa ko. Napairap ako dahil si Emma na naman ang nasa labas. Ibabalik ko lang ang lighter, sabi niya sa akin. Kinuha ko naman ito. Akmang papasok na ako sa loob ulit nang magsalita siya. Pwede ba tayong mag-usap, love? Biglang tanong niya sa akin. Hindi. Dahil wala naman tayong dapat pag-usapan pa, sabi ko sa kanya saka ko pumasok sa loob ulit. Kumain na rin ako. Pasalamat ako dahil hindi na ito bumibili. Hanggang sa sumapit ulit ang gabi ay umalis na ito. Hindi ako makatulog kaya nanood na lang ako ng K-drama sa laptop ko. Hanggang sa hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako. Nagising ako sa lakas ng kalabog sa may pintuan. Bigla akong kinabahan. Etong unang beses na may narinig ako. Biglang nagsitayuan ang mga balahibo ko. May aswang ba talaga? Totoo ba sila? Kinakabahan na tanong ko sa sarili. Hanggang sa kumalabog na naman ulit, mabilis kong kinuha ang phone ko para tawagan si Harold. Harold, parang may aswang. May kumakalabog sa pintuan ko. Naiyak na sabi ko sa kanya. Ate, kumalma ka. Papunta na ako dyan, sabi niya sa akin.
Gago ka, natakot pa si ate sa'yo. Rinig kong sigaw ni Harold kaya ang bilis kong binuksan ng pintuan. Ang asawa mo lang pala ate, sabi sa akin ni Harold pagbukas ko sa pintuan. Nakatingin naman ako kay Eman ngayon, lasing ito't halos hindi na makatayo. Yung kaba kong napalitan ng inis. Sa sobrang inis ko'y sinuntok ko siya sa mukha pero parang wala lang sa kanya. Nakapikit pa rin ito't sa tingin ko'y tulog na siya. Nagpatulong ako kay Harold na ipasok siya sa kwarto. Kahit na naiinis ako hindi ko naman nais na makita siya ng mga kapitbahay bukas sa labas ng pintuan ko. Sigurado ako na magiging laman ako ng usap-usapan. Mababait na mga iba kong kapitbahay pero meron rin talaga na may hilig sa chismis. Hinayaan ko siyang matulog sa kama ko at ako naman sa sofa. Nagising ako na may naamoy na mabangong niluluto. Nagulat pa ako dahil nandito na ako ngayon sa kama. Bumangon ako at paglabas ko'y bumungad sa akin si Eman na busy sa pagluluto ng agahan. Good morning love. Bati niya sa akin pero hindi ko siya pinansin. Unang napansin ko namumulang bahagi ng pisngi niya. Mukhang magkakapasa ang pagkakasapak ko sa kanya kagabi. Napagbintangan ko pang asawang kagabi dahil sa kagagawan niya. Sa sobrang takot ko kaya kung ano-anong naiisip ko, kumuha ako ng tasa para magtimpla ko ng gatas ko. Ako na magtitimpla love. Ilang scoop ang ilalagay dito? Tanong niya sa akin. Nakatingin lang ako sa kanya. Medyo naiirita ako na sa paligid ko siya. Hindi ko siya pinansin at ako na nagtakal ng gatas. Pagkatapos ay uminom na ako. Lumabas ako para buksan ang tindahan pero nakasunod rin pala siya sa akin. Halos lahat yata ng ginagawa ko'y sinasalo niya. Dahil sa ayaw ko siyang kausapin ay hinahayaan ko na lang. Okay lang ba na sumama ako sa'yo love? Tanong niya sa akin dahil pupunta ako ngayon sa grocery para bumili ulit ng mga stocks. Mabilis maubos ang mga paninda ko dahil ako lang ang may tindahan dito. At malayo ng ibang tindahan, madalas rin akong nagpapautang at kada linggo ang bayad. Kaya mabilis talagang maubos lalo ng mga dilata. Hindi ako sumagot at hinayaan ko lang siya. Dala pala niyang sasakyan niya kaya doon kami sumakay. Alam ko na gusto niya akong kausapin pero nagpapanggap akong walang pakialam. Pagkarating namin sa grocery ay hinayaan ko siyang magtulak ng big cart. Dinamihan ko ng mga pinamili ko para hindi na ako babalik sa susunod na araw. Nakakapagod na rin kasing magpanay-alis dahil mabigat ng tiyan ko. Hindi ko pa nakwentong tungkol sa baby namin pero saka na kapag hindi na ako naiinis sa kanya. Akong magbabayad. Malamig na sabi ko sa kanya dahil inaabot niya sa babae ang card niya. Love, tawag niya sa akin. Makakaalis ka na kung nagpupumilit ka. Yun lang ang sinabi ko sa kanya. I'm sorry. Mahinang sabi niya tumabi. Narinig ko na nagpabuntong hininga siya. Mabuti na lang at hindi na niya pinilit pang gusto niya. Alam ko na hindi magandang tingin sa akin ng cashier. Alam ko rin na maarte ang tingin nila sa akin. Pero wala akong pakialam. Akmang bubuhatin niyang mga box nang pigilan ko siya. Hayaan mo na silang magbuhat niyan, sabi ko sa kanya. Ako na love. Huwag na, sabi ko pa ulit. Kaya ko. Bahala ka nga, sabi ko na lang sa kanya. Nag-aalala lang ako dahil mabigat ang mga karton. Nauna kong pumasok sa loob ng kotse niya. Tumingin ako sa may backseat at may nakita kong 2 bouquet ng rosas. Mukhang nalanta na ito. Siguro noong nakaraang araw pa. Napaisip ako, para kaya sa akin to? Pero bakit niya hindi binigay? Siguro hindi naman para sa akin. Umayos ako ng upo dahil papasok na siya. Nagugutom ka ba love? Gusto mo bang kumain muna tayo bago umuwi? Tanong niya sa akin. Sige, tipid na sagot ko sa kanya. Thank you. Mahinang sabi niya pero hindi ko siya pinansin. Tinuro ko sa kanya kung saan kami kakain. Nagpark muna siya at nauna naman akong pumasok sa loob. Nag-order naman ako ng pagkain para pagpasok niya okay na. Umupo siya sa tabi ko. Dahil sagana sa seafoods ang Rojas ay halos seafood ang in-order ko. Hinayaan ko lang siya dahil siya nagbabalat ng mga hipon. May dumi ba ako sa mukha love? Biglang tanong niya sa akin. Napaiwas naman ako ng tingin. Dahil nakatiting na pala ako sa kanya ng matagal na hindi ko namamalayan. Pagkatapos niyang mabalatan ang mga hipon sa plato ko ay nagsimula na rin akong kumain. Tahimik lang kaming pareho hanggang sa natapos kami. Hinayaan ko siyang bayaran ng kinain namin. Pagdating namin sa bahay ay nagpalit muna ako ng damit bago ako nagsimulang mag-ayos ng paninda. At dahil gusto niya akong tulungan ay hinayaan ko lang siya. Pinipilit kong ikalmang sarili ko dahil sa buntis ako. Pero siguro kung hindi ako buntis ay baka hinabol ko na siya at tinulak doon sa palayan. Iniisip ko na ngayon ang buhay na nasa loob ko. Mahirap man ay kakayanin kung tiisin siya na hindi pansinin. Alam ko rin na hindi na kami magiging katulad ng dati.
Love, pwede ba tayo mag-usap? Biglang tanong niya sa akin. Para saan pa? Bakit hindi ka nalang bumalik sa pamilya mo? Kung gusto mo ng annulment ay pipirmahan ko kaagad. Tuloy-tuloy na tanong ko sa kanya. Dito ang pamilya ko. Alam ko na palagi akong ganito. Sorry love. Umiiyak ito't lumuhod sa harapan ko. Napatingin naman ako sa kanya. Hindi ko alam kung ano bang sasabihin ko. Ang makita na naman siyang ganito sobrang sakit para sa akin. Pero ayaw ko na rin paulit-ulit na lang na masasaktan at umasa. Tumayo ka dyan. Huwag mong gawin yan. Bakit ka ba nandito? Pinilit kong gawing naiinis ang boses ko. Dahil gusto kong humingi ng tawad sa'yo. Sagot niya sa akin. Yun lang bang pinunta mo dito? Love, alam ko marami akong kasalanan. Love, umuwi na tayo. Umuwi na tayo sa bahay natin. Pagkatapos mo kong paalisin, ay gusto mo nang bumalik ako. Para ano? Para makihati na naman? Para tiisin ang lahat? Masaya na ako. Okay na ako dito. Ayoko na't hindi ko na kayang bumalik doon. Hindi ko naman ipagkakait sa yung karapatan mo sa anak mo. Palayain mo na lang ako para maging masaya na tayong pareho. Umiiyak na sabi ko sa kanya. Sorry sa nagawa ko. Alam ko mali. Nawala sa isip ko na nasasaktan na pala kita. Love, mahal na mahal kita at patawarin mo ko. Gago ako at wala akong kwentang asawa. Kung paparusahan mo ko itatanggapin ko. Pero wag mo lang hilingin na makipaghiwalay sa akin. Umiiyak na sad niya sa akin. Mas mababagi sila sa'yo kaysa sa akin. Si Ruby, si Eloisa. Siyang nararapat sa'yo, Eman, at hindi ako. Makakailis ka na. Sana'y hayaan mo na lang ako at ayoko ma-stress dahil masela ng pagbubuntis ko. Sabi ko sa kanya bago ko pumasok sa loob ng kusina para uminom ng tubig. Ang buong akala ko'y umalis na siya pero hindi pala dahil tinapos niyang pag-aayos sa mga paninda. Alam ko na ayaw mong nandito ako pero hayaan mo kong alagaan ka kahit para na lang sa anak natin. Sabi niya sa akin bago lumabas. Napatingin na lang ako sa kanya habang palabas siya sa bahay. Gusto niya dito pero umalis naman. Bahala nga siya. Saad ko na lang sa sarili at tumambay na lang sa tindahan. Sumapit ang gabit na gulat ako dahil bumalik siya dalang maleta niya. Seryoso nga siya, dito na siya titira. Seryoso ka ba? Nainis na tanong ko sa kanya. Yes love. Napabuntong hininga naman ako sa naging sagot niya sa akin. Mag-ambag ka sa renta ng bahay, sa pagkain, tubig at kuryente. Sabi ko sa kanya dahil alam kong babalik at babalik pa rin siya dito. Knowing him ay may pagkamakulit din siya. Okay love, walang problema. Sagot niya sa akin. Okay, dito ka sa labas matutulog dahil iisa lang ang kwarto. Sabi ko sa kanya bago ako pumasok sa silid ko. Habang nakaupo ako sa higaan ko ay dumako ang tingin ko sa maliit na kahon na nakapatong sa mesa. Kinuha ko ito't nang buksan ko'y nagulat ako dahil ang laman ay ang wedding ring ko. Napaiyak ako dahil naalala kong araw ng kasal namin. Pero hindi ako marupok. Gusto mo akong bumalik, this time mahihirapan ka na. Saad ko sa sarili ko. Ngayong magkasama ng muli si Eunice at Eman, makuha na kayang muli ni Eman ang loob ng asawa? Hanggang kailan matitiis ni Eunice si Eman? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.